Posibleng umapela raw ang ilang driver at operator ng bus sa bagong ordinansa sa Maynila na nagbabawal ng pagbiyahe ng city at provincial buses na walang sariling terminal sa lungsod. Narito ang aking report. Ito ang pangkaraniwan ng eksena sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Mga sasakyang nagkakabuhol-buhol at umaalingaw-ngaw na ingay ng busina. Ang isa raw sa saninang problema, mga pampasaherong bus. Para maibsan ang problema sa traffic sa Maynila, ang higanteng tarpaulin na ito ang bubungad pagdating sa Welcome Rotonda. Nakasaad na bawal na ang city at provincial buses sa lungsod. Papayagan lamang silang bumiyahe kung may sariling terminal. Alinsunod ito sa bagong ordinansang inaprubahan ng konseho sa ilalim ng panunungkulan ni Mayor Joseph Estrada. Nasampula ng mga bus na ito. Kaya bago pa makarating sa Welcome Rotonda, kailangan nang mag-U-turn ng mga bus. Maraming kolorong po eh. At saka ang nangyayari, pumaparik pa sa mga kalye. Ginagawang terminal yung kalye. Marami na nagsusuhol. Yan ang diyan nag-upisa yung mga cotton caps. Pagka darating na mga araw at nagpatuloy sila na walang abiso sa Maynila na pwede na sila muling pumasok, ay talagang mahuliin sila at i-charge sila ng obstruction. Ang ilang driver at operator ng mga bus umaalma. Pag-aaralan daw nila ang pag-apela sa LTFRB at DOTC, maging ang pagsampa ng temporary restraining order sa korte. Ang mandate sa amin ng LTFRB ng DOTC is to transport passenger from Quezon City going along Manila up to Pasay. Okay. And we are loop, we are not provincial buses. Provincial buses are required, no, to have terminals. Okay. Kami hindi, garahe. Maski ilang pasahero, tutol din sa resolusyon. Disadvantage po kasi may mga students po na nagbabas pa-uwi. Di ba yung Manila po, andun po University Belt natin. So magiging, po sa mga estudyante, hassle po umuwi. Abala po para sa amin, mahirap pa transfer po para sa amin. Instead na makatipid po kami, abala pa po, doble sakay. Sa EDSA naman, ipinatutupad ng MMDA ang bus segregation scheme. Sa setup na ito, may kanya-kanyang designated bus stop sa mga bus base sa letter sticker na itinakda. Pero maski ito, tila hirap sundin ng mga driver. May mga bus pa rin kasing nagsasakay at nagbababa ng mga pasahero kung saan-saan. Sa hirap po kasi sila ng pasada. Minsan nakapagagawa tayo ng sa mga bawal. Kasi sa kagustuhan namin kumita kasi yung diesel mataas. Pangalawa sa dami ho ng bus, talagang mahirap na hong kumita. At tila problema rin maging ang mga pasaway na pasahero. Kahit hindi po sa bus stop, basta huminto, bumababa na ako. Kasi malayo yung lalakarin minsan. Sa bus stop po ako bumababa kasi natatakot po ako baka mamaya makagip po ako ng ano. Sa datos ng MMDA, mahigit 14,000 bus ang bumibiyahe araw-araw. Masyadong marami daw ang bilang na ito sa lilimalang na traffic enforcer na nakapwesto sa bawat bus stop. Overcapacity talaga tayo doon. Kung ang capacity ng EDSA ay 325,000 ang dumadaan sa EDSA. Kung 1,200 lane per hour ang vehicle, sobra-sobra. Hindi naman lumalaki yun.